tayo? Are you proud to be part of Every Nation Victory May Kawayan? Nakita niyo po ang hinahabol natin at pinupunta natin ay ilang billion? 8 billion! Imagine that! Imagine also sa first part, sinasabi nila yung mga challenges nila na bawal, ang tawag dun sa kanila ay creative access nation kasi bawal ang Kristyanismo. Tegi ka kapag nahuli ka. Ikukulong ka kapag nag-share ka ng gospel. Ang ano naman pala natin dito, ang komportable. But with the video, makikita po natin yung mga challenges na ginagawa. Pero also with the video, makikita din po natin ang mga highlights ng mga kinikilos ng Diyos sa mamamagitan ng ating Every Nation Mission. Di ba po? Nakapag-church plant in the first, yung dating mission bracket natin, that is bago mag-2020, ito tong 25. Alam niyo, ilan daw yung established? 5. At ngayon, bago din magtapos yung 2025, meron na established na 20 nation na nagsisimula na. Wala yun dati. Pero ngayon, 2029 na yung mission natin. Kasama pa ba namin kayo? Kasama natin sila doon. Sila yung nandun sa dulo. Nandun mismo sa gera. But that is in 2029. This is a 5-year plan na tayo ay makikibahagi next year. Todo-todo tayo sa pag-administer nito, pagpapromote nito, sa puso at sa pananalangin natin, at baka isa sa inyo ay papadala namin sa Kazakhstan. Huwag kayo matakot. So, ibig ko sabihin, as early as now, even before matapos ang 2025, we're looking forward na sa 2029. Ang aming panalangin, you will be with us in whatever means that we globally reach the 8 billion Filipinos, people para sa gospel. Thank you for being with us. Salamat talaga sa ating Panginoon. Kaya nga, next year, huwag niyong kakalimutan, yung Go Conference, every 2 years tayo, pumunta sila sa iba't ibang bansa. This is the first, not the first time, this time po, first time, dito talaga sa atin. No, hindi. Dati pa kasi naka-attend na ako dati. Joke lang. Go! Dito yun. Kaya, you can imagine, masisharean tayo ng ganong klaseng vision 2029. Iba po yun. Iba po ang magiging, nandito sa Pilipinas, di na tayo mag-airplane, pupunta doon. So, if you are interested and you have the heart to be part of the Go Conference, June ata ko, March. Eh ngayon pa lang po, I'm pushing you para yung 2026 natin naka-go global tayo. Mission 2029, kaya sumali na sa Go Conference. Tie up lang yun po. Maraming salamat sa inyong pagkukuha ng pagkikisa sa ating vision for the church and for Christ. May papakita ako sa inyong picture. Titingnan ko yung reaction. Diba? Pag baby, mapapangiti ka. Right? Pero kung ang baby niyan ay lang nasa stampa, ang tawag unwanted pregnancy. Paano ba yan? Unwanted, siyempre. Ang unang mangyayari, lagot si nanay. May akusasyon na. Yan, ayan. Ang bata-bata pa. Ang mas mahirap, yung mismong nanay at tatay ng unwanted baby or pregnancy, ang mismong hindi makatanggap at nagsisisihan. Tayo mga Pilipino, may mga term tayong binubuo para maitawid yung nararamdaman natin. Dahil unwanted yung pregnancy, anong sa tawag natin? Wala sa plano. Hindi sinasadya. Nagkamali. Nabuntis. Di ba po? And what? What can you say kapag mismo yung bata lumabas? Anong tawag sa bata? Anak sa pagkakasala. Anak sa labas. Putok sa buhok.
unwanted child. But normally, tingnan ko rin ulit yung kahit ano pa yan, di ba? Pag may bata, pag may bulaga. Pag may bata, marami tayong patuloy na sinasabi. Welcome to the world, little one. What a beautiful baby. Little bundle of joy. Kasi baby, pag may baby, a new chapter for the husband and the wife and the mom and the dad. What a blessing. Worth the wait. Kahit 9 months, worth the wait. So much love for this little one. A perfect addition to your family. This season, another child. Ang ating, it's not another child. Balikan natin nung dumating si Jesus Christ sa mundong ito. Unto us, a child is born. And this afternoon, sisimulan natin yung bago nating series, especially for the Christmas season. Tingnan nyo kung bakit yung unto us a child is born is from the cradle to the cross. I know you have heard a lot of Christmas message about the baby, but this time, let's just pray and reflect further, remind ourselves, get the most out of it nung in-announce na ang pagdating ng baby na si Jesus Christ na unto us. Okay po? Let me just ask everyone to please stand up and open your book sa Matthew 1:18 to 25 as Sophia here will lead us in our reading. Punta na po kayo sa 471. Say amen po pag nandun na po tayo sa stage. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being just a man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for which is conceived is the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Father, we thank you even as we once again go back to the sightings and the writings of Matthew sa pagdating ng Christmas o sa pagdating ng Panginoong Yesus sa mundong ito. Marami pong salamat sa pagbabalik nito. Marami kaming babaunin. Hindi lang sa panahon ng Kapaskuhan, kundi sa buong buhay namin. Especially when we start our new year, 2026. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Be seated po. Okay, bumalik po tayo sa ating Bible reading sa New Testament, dun sa mas earlier times ng mundo. But pagsimula pa rin tayo sa mas simula, sa Old Testament, in the beginning, in the paradise of Eden. Alam niyo, in the beginning, ano ang katayuan ni Eva at Adan na nilikha ng Diyos? Eva at Adan and God was very, very close. God is with them.
Di ba po? Doon sa paraiso ng Eden. At doon sila ay nag-uusap. Pero dumating ang kontrabida, tinukso si Eva at Adan, at si Eva at Adan ay bumigay sa kanilang pagtukso na gusto na rin maging katulad ng Diyos. If you want to be like God, suwayin mo siya, you will be like God. O ngayon naman, yung closeness ni God at ni Adam and Eve kay God ay sinira ng tukso at ng pagbibigay sa tukso ni Eva at Adan kasi gusto na rin nilang maging katulad ng Diyos. Mukhang ini-erase kagad si God. Kaya dahil dito, nagkaroon ng separation ang God at saka men. Nahiwalay sila. Pero even immediately in the beginning, nung nagkaroon ng paghiwalay at sinumpa ng Diyos si Satanas, yung ahas, si Eva at si Adan, merong sitas doon na nagsasabing may tungkol sa pagdating ng bata. The sign of a child. Asan dito po? Kasi yung sinabi niya, kinakausap ng Diyos si Satanas through yung snake, anong sabi niya? I will put enemy between you, devil, and the woman, si Eva, and between your offspring, ang mga anak ni Satanas, and her offspring, ang anak ni Eva, latay anak ni Eva, he shall what? Ano gagawin ng anak ni Eva sa anak ni Satanas? Dudurugin niya ang ulo nito. Agad yung pangako ng pagdating ng hindi wala sa plano. Ang pagdating ayon sa plano ng Diyos, ang pagdating ng dudurog sa ulo ng lumikha ng paghiwalay ng Diyos at tao. Agad-agad sa kabila ng kapagpagsak ng tao. We're looking at the sign of the birth of the child. Alam niyo po, itong sign na ito, pag titingnan natin, throughout the Bible, marami po siya. Sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ano ibig sabihin nito? Laging ginagamit ang sign of the birth of the child. Even ito yung laging pinoproclaim, pinoprofesiya. Bakit? Anong significance nito? For one, isa sa significance ng the sign of the birth of the child is signifies God faithful promise of full deliverance and the fulfillment of His covenant to be with man. Di ba? Sinira ni Satanas ang relasyon. Sabi kagad, dudurugin ni offspring si Satanas the full deliverance dun sa mga tao. At yung paghiwalay ng tao at ang Diyos ay mayroong child na magbabalik nito. Means, madalas po, kapag ito po ang nakalagay sa Bible, in the Old Testament, and particularly mamaya titignan din natin sa New Testament, this birth motive prophecies, most of the time came during the times of danger and suffering when the people need deliverance. Sinasabi ito ng mga propeta kapag ang Israelita o ang tao ay nasa gitna ng kahirapan at kailangan nila ng tulong ng Diyos. At ang sabi ng sagot ng Diyos, may sign of the child, the birth of the child. Because pag may birth of the child brings the new beginning. Kaya kanina nga may tayo, hello, welcome to the world. This is another chapter of your life. Kasi may bata. Di ba po? Ikaw, nung may baby ka na, nung nakita mo yung anak mo, di ba? This is it. May bagong pasimula. May bagong buhay. At may bagong pag-asa. Kaya hindi yung putok sa buho, pagkakasala, pagbagong baby, mayroong bagong buhay at pag-asa. At dito makikita po natin, tuloy ang buhay kapag may pinapanganak pa. Hindi na katapusan. Kasi may bagong buhay. In the same way, when it is used in the Bible, the sign of the birth of the child is God's continuous moving and action sa buong mundo.
Puntaan natin yung kaninang Matthew, pero punta muna natin kung saan siya unang binikas doon sa Old Testament. It was prophesied in Isaiah 7 verse 14. Ang nakalagay dito, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. So hindi pala original sa Matthew. Kung hindi dito pa lang sa Isaiah, binanggit na tong sign of the birth of the child. Pag nagbabagalan kayo sa akin dito, nawawala yung signal, kaya ang dami ko munang pinipindot. Pag-pray nyo kung di matataranta ang lolo nyo, ha? Okay. Alam niyo po kung bakit to sinabi, ang nagsalita nito, kinausap ni God, si Prophet Isaiah, kakausapin niya si King Ahaz. Kasi si King Ahaz, ang Juda, ang bayan ng Juda, sasakupin ng Syria at ng Israel. Alam niyo Israel, Israelita din yun. Kaso, nakipag-connive siya sa Syria upang upakan ang Juda kung saan si King Ahaz ang hari. Lalaban ka ba? Konab, laban sa isa. Pero ang Diyos, na mahal niya ang bayan ng Juda, anong sabi niya? And the Lord said to Isaiah, pumunta ka kay Ahaz, yung hari, and say to him, be careful, be quiet, do not fear, and do not let your heart faint because of these two smoldering stumps or firebrands. Thus says the Lord, it shall not stand, it shall not happen. Anong assurance ni God? Kay King Ahaz, huwag ka matakot, kahit dalawa pa sila, hindi sila maghahari laban sa bayan ko. Di ba po? Yan yung una, kaya sinabi para mapagbigay diin natin, makita po natin, pagkatapos ng assurance na ito ang nagseryo ng assurance ni God. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Dadating ang isang babae na manganganak, at pagkat manganganak siya, yun ay Emmanuel, hindi nangiiwan ng Diyos. Kaya kahit may kalabang kayong dalawang bayan, hindi kayo makakawawa kung ikaw si Ahaz. Anong gagawin mo? Di ba po? May assurance, may sign of the birth of a child. Pero sa totoo, pag sinabi ng mga scholars, hindi si Jesus Christ agad to. Ang tawag dito ay nung sa Isaiah, it's an immediate event. Ano ang immediate nilang problema? Sasakupin sila. Anong sabi ng Diyos? May darating, may babae. Yung virgin dyan, hindi yung virgin na sinasabi natin. Ang virgin dyan, ang Hebrew word is ama. Ibig sabihin, yung babae na malapit na o pwede na ikasal at pwede na mabuntis. Kasi ang sabi ng Diyos, kapag ipapanganak nung virgin o nung babae, ang kanyang anak, pag yung anak niya mga 2 to 3 years old, sabog na. Talo na ang Syria at ang Israel. So sigurado ka, meron kang sinyalis, may pangako si God. Sa pagkapanganak, nung name na yun, yung Barasan, meron ng pagkakatalo ang kalaban nilang Israel at that is the sign of the birth of a child. The sign of the birth of a child is called a call of faith in God. Di ba yung sinabi niya nun? Huwag kang mag-alala. Ito yung sign. Mayroong baby na ipapanganak. Ano sinasabi sa'yo? Ahaz. Huwag kang matakot. Manampalataya ka sa Diyos. Kaya kapag narinig nila ito, ang hiningi sa kanila ng Diyos ay pananampalataya. And the Lord asked King Ahaz and the people to trust Him. Anong sabi sa Isaiah 7:9? If you are not firm in faith, you will not be firm at all. How important at that time Ahaz to have faith in God despite the danger, despite the threat na niguro ang Diyos, kaya manampalataya ka sa Kanya. Pero ewan po ba ito si Ahaz? Anong ginawa niya? And King Ahaz said, Ahaz,
Andi dito ulit yung yung nanggulo kay Adam at Eve. Said, "Hear then, O house of David, is it too little for you to weary men, that you weary my God also?" Wala nyo yan. Huwag nyo na pagurin. Huwag nyo nang guluhin si God. Imagine mo, naniguro na si God. Ang sabi niya, "No, guys, okay lang." Binigyan ka ng assurance. And yet, hindi ka pa rin naniniwala. Kanino naniniwala si King Ahaz? Sa Assyria. Kay Tiglath-Pileser. Kasi ito ay emperor. Sabi niya, may kakampi kami. Assyria. Kaya kahit anong gawin ng dalawa, mas malakas si Assyria. Kaya, no dice si God. Kahit meron pang darating na kasiguruhan ng birth of a child. Wala sa kanya yung sign. Hindi niya inintindi. Like his father, Adam, King Ahaz and the people of Judah trust on themselves at hindi kay God. And look what happened. Natupad naman ng Diyos, hindi sila natalo ng Syria at Israel. Pero yung mismong Assyria, sinakop sila. O, paniwala ka kasi. Tapos may dumating na malakas kaysa sa Assyria, si Babylon. Sino na naman sinunod nila? Dito na tayo kay Babylon, sa kanyang mga Diyos-Diyosan nila. Wasak na naman sila. And mula dito, ang Israel ay matigas ang ulo kahit may sign. Ang gusto pa rin nila ay sarili nila at ang nakikita nilang kalakasan. Kaya, from Babylon, dumating ang Persia, nakukob sila, dumating ang Greek, nakukob sila kasi ayaw pa rin nilang mag-submit kay God. At nung panahon ng New Testament, sino na sumasakop sa kanila? Walang iba kundi ang Roman Empire. At nung panahon ng Roman Empire, ang Jerusalem, hawak ng Romano, dito ang panahon dumating, ipinanganak ang ating Panginoon. It was also during that time that there is danger, that they are suffering. Wala silang sariling identity, wala silang sariling kalayaan nang dumating ang propesya ng birth of the sign, of the child sign. Ang pagdating ni Kristo at yung Matthew na binasa natin kanina is the great, central, and the end of all birth of a sign, a child sign. Walang iba kung hindi si Jesus. Uwian na. May panalo na. Dahil sabi ko sa inyo, kanina doon sa Isaiah, meron dadating. Meron dadating. Pero dito, uwian na. Dumating na ang pinaka-iniintay na anak or ng sign. While man calls on show of power and riches, while the world looks at her greatness in all forms and colors, and while the earth yields to other spirit. Hanggang ngayon, ganda din naman. Saan tayo tutamakbo? Sino mas pinaniniwalaan natin? Yung malakas, yung marami, yung mayaman, yung may ganda, at may yung kagwapuhan. Lahat yun, what is also physical. But I tell you, the Lord God looks to the birth of a child. Parang teka muna, labanan to ah. Dapat labanan. Dapat military power. Tapos ang panlaban mo, Lord? Bata? In Matthew, anong sabi sa 1:18? Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived is in her is from the Holy Spirit. Tinawag siyang Joseph, si Joseph, son of what? Kanino pinangako? Sa Old Testament, ang maghahari. Sa linya ni David, dadating ang maghahari. Kaya sabi ni Joseph, naalala mo ba? Kaya sinabi sa kanya, Joseph, son of David. Ito na yun. May clue na si Joseph. This is the Redeemer. This is the Savior. Conceived, she will bear a son, and you shall call his name what? Jesus.
nyo kanina habang naunahan ko lang kayo kasi alam ko na yung preaching. Kaya alam nyo, Jesus, gumaganon tayo. Grabe sa akin yun. Kasi dun sa prophecy, sinabi yung pangalan ni Jesus, yung kumakanta tayo, no dominion, no, ay gumagano na what papa ko naman. Imagine nyo, ikaw si Joseph, naririnig mo, ang itatawag sa anak na ito ay Jesus. Ano ibig sabihin ng Jesus? In Greek, it is Jesus. In Hebrew, ang pangalan, ang ibig sabihin ng Jesus ay Jehovah what? The Savior. Imagine mo sa birth of the sign of the birth sign of a child, yung pangalan agad, alam mo na ito ay tagapagligtas. She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will what? Please everybody read. For the promise of deliverance, the promise of forgiveness is coming nung dadating si Jesus Christ from the cradle to the cross. So pag Paskong ito, hindi lang natin tinitingnan yung Merry Christmas. We're looking at the redemption. We're also looking at the cross for the Son will save us. For unto us, the child is born. It is the ultimate fulfillment and realization of God's redemption and deliverance of man. Fulfillment to. Nangako si God sa kailan ba una? Doon pa lang sa offspring. Di ba? Yung sign pa lang na yun. Tapos ngayon dumating na sa Matthew 1. Anong sabi? It is God doing His promise. And alam niyo po ba, sa birth, it is the miraculous birth of God in human form, the incarnation. Grabe! Hindi lang basta ipinanganak. Ibig sabihin, God becoming man. This is miraculous. This is divine. Hindi nga inaasahan ng sangkatauhan kahit ng mga propeta na dadaan ng tagapagligtas sa pamamagitan. Bata! Hindi lang basta bata. Sapagkat ang Diyos na nandoon sa kalangitan will be incarnated into among us. Katulad din natin. Kung lilipat tayo, ayan na. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Ito na yung sinasabi sa Isaiah, behold, the virgin shall conceive and bear a son. Inulit yung virgin. Kanina, anong ibig sabihin ng virgin? Alma. Alma. Ganun lang sa Hebrew. Pero dito, sa Greek, virgin. Translated sa English, virgin talaga. Gets? So it is beyond the Isaiah, this is virgin birth. Anong ibig sabihin? Virgin, the more specific Greek word found in Septuagint is parthenos. Kanina, anong sabi ko? Alma. Ito parthenos. Ang ibig sabihin ng parthenos sa English term is virgin. Simply, it is about the Virgin Mary. The virgin birth of Christ. We'll go further kung ang significance na virgin birth of Christ. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they became together, she was found to be with a child from the Holy Spirit. Hindi pa sila nagsasama. Betrothed pa rin lang, pero kasama na yun sa kasal. Pinagkasundo na sila, pero nagkaroon na agad ng baby. So there was not human, hindi galing kay Joseph. Anong sabi? Joseph, son of David, do not fear. Take Mary as your wife, for imagine this baby is conceived by the power of the Holy Spirit. Kung ang nag-conceive niya ay Holy Spirit, siya ay galing sa langit at siya ay Diyos pa din. Alam niyo bakit ko siningit?
Kasi nung kinasal na sila, dahil hindi siya iniwan ni Joseph, but he knew her not until she had given birth to a son. Hindi pa rin nagtabi si Joseph at si Mary habang nasa sinapupunan si Jesus sa sinapupunan ni Mary. Kaya Immaculate Conception. Walang bahid dungis. It is the conception of the Holy Spirit. And what is the name of the child? Emmanuel. Ano sabi dun sa text natin? Means God is with man. It means God becoming like us. The great crossover. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos na wala pa ang lahat, nandoon na, naging katulad ng kanyang nilikha. Who can imagine that? Napaka mind-blowing. Na imagine mo ang kabanalan at kalulatian ng langit pumasa tao in the form of man. Ano ba tayo? Magaganda kayo at gwapo sila. Pero tao pa rin tayo. Anong kumpara natin? Angel pa lang, wala na tayong sinabi eh. But this is not an angel. He is God. Yet He became man. Anong crossover? Ano ibig sabihin? Mula sa kataas-taasan, bumaba ng bumaba. Bakit? Nangako siya eh. Ililigtas niya tayo. Kaya kahit gaano kalayo ang langit at lupa, tinawid ng ating Diyos para tayo ay maligtas at ang kanyang pangako na tayo mapatawad sa ating kasalanan ay matupad. For unto us a child is born. Isaiah 9 verse 6. For unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called. Di ba una, Emmanuel? Pero anong ibig sabihin ng Emmanuel? Hindi lang basta tatak yun na title. Anong ibig sabihin nito? Pag sinasabi ng name sa Hebrew, ibig sabihin nun yung character niya. Di ba minsan ang tawag mo, tamad? Kasi tamad siya. Kaya ganon? Parang medyo ganon nun. Yung Emmanuel, ano ibig sabihin? Wonderful Counselor, Mighty God. Everlasting Father. Ano ba siya? Father o anak? This is who God is. This is Jesus Christ. He is the everlasting Father. He is the Prince of Peace. Ano kailangan ng mundo? Kanina dun sa video, kailangan ng buong mundo ng hope. Ano pa kailangan ng mundo? Kapayapaan. He is the Prince of Peace. Of the increase of His government and peace, there will be no end. This is the kind of peace na walang katapusan. On the throne of David and over His kingdom, to establish it and uphold it with justice and what? Righteousness. Lalo na ngayon, saktong-sakto yan. Wala na atang gobyernong matino. But His government is with justice and righteousness from this time forth. And when? Forever. Kahit i-dynasty nyo pa, para hindi maalis yung inyong mga pangalan, si God, forever. The seal of the Lord of hosts will do this. He is to be known in this character as God manifested His attributes in the flesh. Kay Kristo. Kung ang Diyos Ama na nasa langit, wonderful, counselor, everlasting. Pero nung bumaba si Kristo as human, yung attributes ni God ay binaba niya sa lupa. At nakita niyong lahat ito, lahat ng mga gagawin ni Kristo at mga attributes niya, sino may benepisyo? Sino may benepisyo? Sino nangangailangan dito ng counselor? Meron ka, wonderful. Sino nangangailangan dito ng kapayapaan? Meron pa, prinsipe ng kapayapaan. Sino nangangailangan dito ng katarungan? Mayroon ka mula kay Jesus. All these things, all these names and attributes are also
for all of us. God, binaba ng Diyos ang pagiging Diyos na Diyos Ama para meron tayong makasama. Imagine niyo po yun, yung baby, yung dala-dala niya. Tayo nga, patinitin natin, naku, paglaki nito, Miss Universe to, paglaki nito, athlete to. Ano kaya, nung narinig ni Mary at ni Joseph, nung tinignan nila sa unang pagkakataon si Jesus, wonderful, counselor, just, righteous. All these are manifested in the baby Jesus. The child name is Emmanuel, God with us. Bakit? To reveal God in us. Para makilala natin si Kristo. Imagine ninyo, nauugos ko na mauna sa ano. Imagine ninyo, kung walang Jesus Christ, ganito na lang. Paano ba magalit si God? Nagalit ba si Jesus Christ sa gospel? Yes or no? Yes. Nung ginawang negosyo yung temple, o di alam niyo na kung paano magalit ng Diyos pag nininegosyo natin ng simbahan. Si Kristo, nung mayroong nangangailangan ng tulong, ano ginawa niya? Bahala ka dyan. Gumanon ba siya? Hindi. Nakita po natin. So yan, to reveal who God is. Ano sabi sa John 1, verse 1? In the beginning was the Word. Yung beginning dyan, wala pang existence ng mundo at time. That is in the beginning. Nandun na ang mga salita. And the Word was with God. And the Word was God. Sino yung tinutukoy na yan? Walang iba kundi si Jesus Christ. Verse talon tayo sa 14. And the Word, from the beginning, became what? Flesh and dwelt where? Among us. We have seen His glory. Glory as the only Son from the Father, full of grace and mercy. Kung mai-interview ko lang si Peter, Peter, ano nangyari nung bumaba si Kristo, nung kasama mo? Kasi nakita niya ni Peter kung paano ang kahangyaan, ang kaluwalhatian, ang pagmamahal ng Diyos Ama, ng Diyos, ay nakita nila mismo flesh and blood kay Jesus Christ. Bakit tayo pag nakikita natin sa mga Holy Week, nakikita natin nakabayubay si Kristo sa krus? Anong tawag mo dito? Pagmamahal. Ang tawag mo dito, sakripisyo. Now we have a very good, intimate, and close knowledge of who God is. Of what kind of love God can give us. Kaya nga we have seen the glory of the Father through Jesus Christ. Full of what? Grace and truth. No one has ever seen God, but only Jesus. Made the invisible God known in a physical and relatable way. Hindi naman kami, wala naman kami nung nandun sa New Testament Buti pa sila Peter, sila John. Pero meron tayong close encounter. Saan? Sa Biblia. Lahat ng ito na sinasabi ko ay all through the pages of the Bible. Kaya magbasa ng Biblia. Tingnan niyo pa rin to. And to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known. Kanino daw malalaman? Yung manifold wisdom and plan of God? Rulers and authorities of what? Di ba sa kalangitan? Di nila alam. Sino may alam na yan? Dito. Through what? The church. Alam nyo? Nakita nyo? Bumaba sa lupa. Hindi alam yun. Biro mo yung buong ang kalangitan na mga, yung Diyos, anak, nagiging baby. Mga sila sa plano ng Diyos. Kanino binigay? Kay Paul. Kanino niya sinabi? Sa church. Saan nakalagay? Sa Biblia. Or because Jesus is.
And the gospel speak of Jesus, and now we know. Sino mas nakakaalam? Tayo, the church. But as it is written, no eyes have seen, nor ears have heard, no heart of man imagined what God prepared for those who love Him. These things God has revealed to us through the Spirit. Yung binabasa natin yung Biblia, nire-reveal sa atin yung hindi pa natatanaw ng buong mundo. Ngayon, alam mo na. All and through the knowledge of Jesus Christ. The child's name is Emmanuel. God is with men to ano ba? To sympathize and mediate for us. Nagkatawang tao siya. Kasi, sabi sa Hebreo, since then, we have a great priest who have passed through the heaven, Jesus Christ, the Son of God. Let's hold fast on our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize. Sige nga sa inyo, magbibigyan sa inyo, angel. Alam ba na angel magutom? Pero si Kristo, bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao siya. Alam niya yung magutom. Pag pumunta siya sa tatay niya, tay, nagugutom sila. Alam ko yan. Alam niyo, ganun kapangyarihan nung bumaba si Kristo at nagkatawang tao. To sympathize with our weakness, but one who is in every respect has been tempted, yet without sin. Sino natukso na dito? Na tinutukso? Hindi pa natukso. Tinutukso. Alam niyo ba si Kristo tinukso? Pinasulat yan sa Bible. So alam natin, alam ni Kristo ang tinutukso. Ngayon pag tinutukso ka, sabi mo, Lord, ang hirap nito. I know that. Pero hindi siya nagpatukso. Because Jesus Christ came in victorious. Now, while in heaven, He is also fully man. Jesus became the merciful, faithful mediator who can truly sympathize with our human struggles and open the way to the Father. Because of Jesus Christ, yung blood niya, pwede tayong pumasok sa kaharian ng Diyos. Imagine nyo, this is what the baby, the child, went through and was given. The name of the child is Emmanuel, God becoming like us so that we become like Him. This is our call. Meron tayong model. Si Jesus Christ, natukso? Hindi nagpatukso. Napagod, nagpatuloy. This is who kaya importante na nakita natin, God becoming man. 1 John 2, 5-6. By this we know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way that He walked. Ang sarap ni Jesus Christ, gayahin mo ako. Pag minsan tayong tatay, huwag mong gagawin yan. Eh, ba't tayo ginagawa mo? Eh, bata ka pa. Ako matanda na. Pero pag sinabi ng Jesus Christ, gawin mo to, kaya niyang gawin. Kaya meron tayong totoong model of His power. Through Jesus Christ, full humanity, including experiencing napagod si Kristo, tinukso si Kristo. He was sorrowful at the garden of Gethsemane. But yet, Jesus provided a relatable and perfect example of a God-honoring, Spirit-filled life, including victory over sin. Meron tayong talagang idol. Yung OPA, 100%. Kung hahanap ka ng iidolohin, wala lahat ng tao, maliban kay Kristo. As human, we can look and walk like Jesus. Unto us, a child is born. Balik lang tayo. Worship team, please, ready? Anong sabi ulit ni Isaiah kay Ahaz nung introbo siya?
manampalataya ka lang sa akin. If you are not firm in faith, you will not be firm at all. Pero anong sagot ni Ahaz? Isaiah's meeting with Ahaz should have been encouraged him, his faith, and what? Submission to God. Pero anong ginawa ni Ahaz? Instead, he discounted the reassurance and the invitation of the Lord and compounded his sin by refusing the divine call, even the sign of the birth of a child. Mga kapatid, I don't know kung anong sitwasyon ng Pasko nyo ngayon. Si Ahaz maraming kalaban. Kaso meron siyang ibang tiningnan na kakampi. Tayo, ngayon. God, through the sign of a child named Emmanuel, Matthew 1 yun, is inviting us. If you are not firm in faith, you will not be firm at all. If we really do not have this kind of faith and looking to Jesus, of submitting to Him, baliwala yung Pasko. But in this occasion, for the rest of 2025 and 2026, God is again giving us the invitation and the sign of unto us a child is born. And we are to sorry po, ayaw na nang gumana. Okay na po. Diyan na lang po. Unto us, a child is born. Si Ahaz, tinanggihan niya. Pero si Joseph, kahit hindi ko maintindihan, paano mangyayari ito? Lalo naman si Mary. How could that be? Yan ano sinabi niya sa Magnificat? Because I am his. Si Joseph. Paano yun? Tatakasan ko na. Pero ang sabi ng Diyos, huwag mong takasan. Because the son, the child, is not just a sign. He is the Savior. And He will save the world. Joseph, are you willing to have faith and submit? Lalo naman si Mary, buhay ko to. But both Mary and Joseph and also the shepherd, nung lumitaw ang mga anghel at kumanta, sinabi sa mga shepherd, "Glory to God in the highest and peace. Come, the child is born." Ano ginawa ng mga shepherd? Pumunta sila, naniwala sila sa pagdating. And so, with us, it is a call of faith and submission to God. Bow your heads. Again, hindi ko alam kung Joseph ang predicament niyo or Mary ang predicament niyo o kaya ni Ahaz. There are things that are too impossible. Baka yung tinitingnan mong sitwasyon mo, imposible. But unto us, a child is born. And once again, God is inviting us to have that kind of faith and submission to God. Father, sa lahat ng sitwasyong binasabi nila sa iyo, may mga pagdidesisyon, may parang hindi malagpasan, may nakakatakot na 2026, whatever, God. Anumang sitwasyon nito, unto us, a child is born. And if you are calling us to the Bethlehem,
kung ang gusto mo, Panginoon, ang maging manger ay ang puso namin. Yes, God. Maisilang ka sa aming puso. Maisilang ka sa aming buhay. Maisilang ka sa aming tahanan. Maisilang ka sa aming mga utang, sa aming kalusugan, sa aming sitwasyon. Maisilang ka, Panginoon. Because, as you have said, you are our Savior, and your name is Jesus, and your name is Emmanuel. For God is with us. Receive the blessing of the Emmanuel. Receive the blessing once you call upon the name Jesus. Let us all rise and shout the name of Emmanuel, and shout and sing the name of Jesus. On a high place, a safe refuge, the name above all names. In
Thank you for your name. Ibinigay mo sa amin ang iyong pangalan. At ang kamangyarihan ng pangalan ito ay umiibabaw sa bawat isa sa atin. At ang kamangyarihan ng Emmanuel ay sumasakop sa aming mga bahay at sinasakop mo ang bawat pintuan at bawat silid ng aming bahay at buhay. Salamat sa paghahari. Emmanuel, Jesus, thank you for the power of your name. Thank you for the love of your name. Lord, binibigay namin emphatically at sinasabi namin, ikaw, si Jesus, at ang aming Emmanuel. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samo at dalangin. Gabayan po tayo ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito, upo po muna po tayo ng saglit for some